Welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So, this is another reading. Medyo ilang araw din akong nakapag post dito dahil sa sobrang busy vacation. Anyway, so this reading is for the couple na medyo nasa point na ng paghihiwalayan na, malapit nang maghiwalay, or naghiwalay na pero bago pa lang. So, this reading is about, is it over between the two of you? So, tapos na ba talaga yung sa inyo? So, tignan natin. So, remember, this is not for everyone, okay? So, takes what resonates and leave the rest. This is a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood. If naka-resonate kayo, then this reading might be for you. So, this could be a vice versa. Put yourself in a situation kung saan man kayo naka-resonate. Okay. Ano ba yung nasa isipan ng person mo ngayon? I think yung about you. So, iniisip niya pa rin talaga na mahal mo pa rin talaga siya. Alam niya, nasa isipan niya yun na mahal pa rin ako ng person na to. So, iniisip niya dito na nasa isipan niya pa din muna na alam niya na mahal mo pa din siya, pero parang para sa kanya gusto niya munang mapag-isa. Gusto niya munang mag-isip, might be to find the right path. As a point then na siguro one day in the near future, gagawa din siya ng way, magde-decide din siya whether to come back or ano man. Kasi nagdadalawang isip pa siya eh. Parang alam niya na mahal mo pa rin siya, pero hindi pa siya gumagawa ng way dahil sa urong-sulong pa siya sa decision niya. Magulo pa isipan niya, na-stress pa siya sa mga nangyari. So parang sa kanya focus muna siguro siya sa stability niya, sa trabaho niya, sa mga ginagawa niya. So, hindi ko alam kung paano ko mapapakita sa inyo yung cards. Ganyan siguro. So, pangit din yung video. Hindi ko na lang siya ikakat. Ganyan na lang. Wala kasing way para magpunta pa siya doon. Maliit lang yung room ko. Anyway, yung nararamdaman niya actually for you is yung bang parang may pagsisisi din sa kanya about what happened. Merong regrets dito sa person na to about what happened. So, may mga realizations din dito, lungkot, loneliness, sadness. So, ito yung nararamdaman niya for you. Also, might be, ramdam niya din yun sa'yo. So, bakit hindi ba to nag-work? Might be because of past person na na-involve dito sa relationship ninyo. Siguro merong past person na na-involve dito. Kaya hindi siya talaga nag-work. So, baka mayroon silang responsibility, may anak. Kasal ba sila nitong person na to? So,
magulo isipan niya eh. Halos hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about this connection na meron kayo and as well as sa kanila with the past person. So, medyo very challenging para sa kanya to sino yung ipaglalaban niya. So, nagkakaroon sa kanya kasi ata ng mga realizations. Baka din itong ex niya is nagbibigay sa kanya ng realizations. Like, para makapag-isip siya na tama, hindi dapat ganito yung mga ginagawa ko. Dapat isatama ko ang lahat, mga ganon. Either itong ex niya is nagpupush sa kanya na magbago siya, ayusin niya to, ayusin niya yung pamilya, whatsoever. So, nagkakaroon sa kanya ngayon ng mga realizations in life to make a decision siguro to come back. Ayusin yung mga dapat ayusin, yung sa kanila. Kaya hindi nag-work yung sa inyo. So, I think, what does this person want from you? Actually, right now, hindi niya na alam kung anong gusto niya sa'yo. May mga different options siya in making decision or what does he or she really wants from you, but then he or she cannot make that decision or hindi niya alam kung ano ba talaga yung gusto niya sa'yo. This time. Kasi dahil na nga sa mga nangyayari with an ex. So, kumbaga gulo na yung isipan niya talaga dito. So, hindi niya alam kung whether iiwan ka na niya or wag muna, dito ka muna, mga ganon. Or it's totally na magpapaalam na talaga siya sa'yo. So, I don't think so na meron pang romance na may improve dito. Pero if ever man, para ma-improve itong romance na to, your person, kailangan niya talaga na mag-pursue talaga sa'yo. Kumbaga mag-continue yung relationship ninyo or ayusin yung mga dapat ayusin sa inyo or to offer you that second chance again. Para ma-improve yung romance na to. It's hindi to ikaw. Kumbaga wala kang gagawin dito. Pero nasa point yan ng person mo, sa side ng person mo. Siya yung dapat na gumawa ng way. Kasi kung sakali man na ikaw yung gagawa ng way, ikaw yung gagawa ng paraan, tapos sa kanya is hindi naman na pala siya interested, 'di ba? Parang sayang lang yung paraan. Wala ding mangyayari. So, I think honestly, yung person mo, willing pa din naman talaga siya na maayos kayo eh. Willing pa siya na ayusin yung relasyon ninyo. Wait lang ha, check ko lang. Minsan kasi nalolobat siya. Willing pa naman siya na ayusin yung sa inyo. Pero, ang problema nga dito with that past person, feeling ko itong past person kasi na to, ex niya na to, pero parang pinupush pa, as I said earlier, pinupush niya pa to talaga na ma-realize niya yung pagkakamali niya sa kanya. So, magkakamali ng person mo sa kanya. So, isipin mo to ganyan. Siguro in a way na inaaway ba siya, in a way na nagpaparinig pa, mga ganun. So, pasa ba sa pamilya, whatsoever. Sa kanya talaga, willing siya na mag-offer sa'yo ng commitment. Pero hindi siya sure na kaya niyang gawin yon or gawa ng action about that. So, magkakaroon pa naman kayo ng communication ng person na to. Magkakaroon pa kayo dito ng communication kasi nakikita ko naman na magta-try to siya siguro to explain to you. But the thing here is, hindi ka na inosente sa mga nangyayari. Kumbaga, kahit pa siguro magkikipag-usap siya sa'yo ulit, parang para sa'yo nasaktan ka na.
Parang feeling ko ikaw na yung magde-decide talaga dito na not to talk to this person anymore in the future. So, yung magiging communication ninyo, meron, pero ikaw yung iiwas sa kanya. Kumbaga, siguro at first, kumusta, ganyan. Tapos, siguro ikaw kakausapin mo din siya, pero it's more on closure. Yun yung nakikita ko. Ikaw yung magbibigay dito ng closure sa person na to. So, meron kasing other person talaga. So, is there any other person sa isipan ng person na to? Definitely, yung ang ex. Dahil, siguro gusto ng ex na magkabalikan silang dalawa. And para sa kanya, nagkakaroon sa kanya ng realization na siguro tama na din yun na magkabalikan kami dahil nga baka meron nga silang anak. Baka kasal din to sila or what. And parang para sa kanya, siguro tama yung magkaayos kami, ayusin ko na to, na magkabalikan kami para wala nang gulo whatsoever. So, yun yung nasa isipan niya, actually. And, kung aayusin niya to, itong sa inyo, kung sakali man na aayusin niya to, feeling ko kung babalik ba siya, or makikipag-ayos ba siya, magkakaroon pa kayo dito ng conflict or parang pagtatalo. So, feeling ko kasi dito mo ilalahad sa kanya yung mga nararamdaman mong pain, yung mga questions mo, yung mga nalalaman mong katotohanan about this person, yung mga pagsisinungaling niya. So, meron talaga ditong pagtatalo na mangyayari. Pero I think, ito na yung siguro magiging closure ninyo kasi dito na you will going to give up on the fight, surrender, and just wanted to walk away. So, you will going to move on talaga. Ikaw talaga dito ang mag-heal, mag-move on. Ikaw yung give up dito sa connection ninyo. In the future, you will going to heal or start to accept na hindi talaga kayo para sa isa't isa. So, tatanggapin mo to. Actually, kakausapin ka pa nito might be the next 3 months. This person was going to talk to you. Makipag-ayos pa din talaga to siya sa'yo. Kasi dito nga, itong person na to, meron talaga siyang feelings for you. Honestly, di ba sabi ko, gusto niya pa rin talaga na mag-offer sa'yo ng love, commitment. Pero yun nga problema yung ex niya. That nagbibigay sa kanya ng realizations. Pero mamimiss ka nito Kaya parang feeling ko hindi siya magiging masaya na wala ka. So parang makakaramdam siya ng parang hindi niya ma-appreciate yung wala ka. Kaya babalik at babalik talaga siya to offer you that might be communication, pag-aayos, and even pagbabalikan talaga. So, dito sa point na to, ikaw yung mako-confuse kung sakaling babalik siya in the future. Ikaw naman yung mako-confuse dito. Whether to accept this person or magko-continue ka na sa pag-move forward mo. To cut off this connection or to cut off this cycle, to have great changes in your life. Sobra kang masasaktan talaga. Dahil nga sa may isip mo kasi, kung tatanggapin mo siya, magkukontinue yung relasyon ninyo, mapapagod ka lang sa kakaantay kung kailan matupad yung gusto mong mangyari. Dahil nga could be, this person might be a married person or with the family. Hindi man siya married. So, parang para sa'yo, is like, kailan ako mag-aantay na magkaroon tayo ng freedom or magkaroon tayo ng official relationship talaga na matatanggap tayo ng lahat.
Hanggang kailan ako mag-aantay nun? Baka mapapagod lang ako kung tatanggapin kita ulit. Pero feeling ko bakit ka maiipit sa sitwasyon dito is because of yung nararamdaman mong pagmamahal pa rin para sa taong ito. Kasi sa pagbalik niya, definitely may love ka pa talaga para sa kanya. Lalo na how this person will going to beg you forgiveness and coming back to you again. Mag-e-effort kasi to siya again sa'yo. So, there is a possibility for the total outcome here. Wala din talagang mangyayari sa inyo. Definitely, in the future, babalik man siya, magpapaliwanag man siya, pipiliin niya man na bumalik sa'yo, aayusin ng lahat. Wait lang. Aayusin ang lahat. And, yung magiging connection kasi ninyo will be parang magiging ano na kasi siya yung bang cold, more on trap, more on feeling like nagsisinungaling, hindi na trust, wala na yung trust, so untrusted na. Feeling like nagde-deny, pretend, or something ganyan. Ganun na yung mangyayari So, your cycle was still going to cut off, to have some changes. Ikaw magka-cut off nito. Kasi siya hindi parang ayaw niya talaga. Pero I think ikaw yung give up dito. Ikaw yung magka-cut off ng connection na to. Even if mahal mo pa siya. Even during that time, mahal mo pa rin siya. Pero ka-cut off mo to para sa kanila. Ayusin mo na lang yung pamilya mo or ayusin mo na lang yung buhay mo. Wag mo na lang ako isipin. Well, hindi ako nakainom ng tubig, nahulog yung straw sa loob. Anyway, the advice here, is for this person, kung willing talaga siya mag-offer sa'yo ng new beginning, seriously, it takes a lot of sacrifices sa side niya. Kailangan talaga niyang iwanan yung isa, officially, para mapunta sa isa. So, hindi ibig sabihin na itutulak mo siya na iwanan mo yon para sa akin. Mismo sa sarili niya, decision niya, at hindi dahil sa iyo. Dahil sa ito yung gusto niya. Kailangan niyang gawin yun Kailangan siya mag-effort, kailangan siya mag-sacrifice. Dahil hindi pwedeng dalawa kayo sa buhay niya. Definitely. Hindi pwede yun. So, hindi pwede yung nadjajuggle siya. Minsan dito sa'yo, minsan doon sa isa. So, parang hindi pwede yung ganun. Diba? Lalabo talaga yung connection. Kung sakali man may plano pa siya na ayusin yung pamilya niya, like magkakaroon sa kanya dito ng mga realization, then ayusin niya na lang yung pamilya niya. Para hindi din siya maipit sa nararamdaman niya, sa sitwasyon na parang mahirap yun dalawa, i-handle mo. Mahirap yun. So, hindi siya makagalaw dito. Kung sino talaga yung mahal niya, kailangan niya talagang doon siya. Sabihin natin, mahal ka niya, pero as a point ka na hindi niya kayang iwan yung pamilya niya, doon na lang siya. Ayusin niya na lang yung marriage niya or yung pamilya niya.
Bakit? Dahil sa parang hindi masira, nabuo na nila yun eh. Lalo na kung may anak na na-involved. So, para hindi na sila masira, para maayos na sila. Kung sakali man talaga na hindi sila para sa isa't isa, at kayo yung para sa isa't isa, kung sakali man, may mga ganyan eh, darating yung araw, maghiwalay din yan silang dalawa, not because of you, but because it's just they are not meant to be. And yung may nandun na yung acceptance, forgiveness, and okay na hindi na tayo. And saka yan darating yung araw na magkukrus din yung landas ninyo. Again. Pero kung if hindi talaga kayo, kahit paanong gawin ninyo, kahit pa sumabay ka sa relasyon nila, kung hindi talaga kayo, at gagawa ng paraan yung Panginoon na ipaghiwalay talaga kayo at lalo kang masasaktan sa mga mangyayari talaga. Kasi the more napipilit mo yung sarili mo para sa taong hindi para sa'yo, the more ka talagang masasaktan, you know. So, so yun. So, I can see here, Gemini, Aquarius, Libra, Capricorn, Virgo. You or your person, okay? Scorpio, Pisces, Cancer to consider. Yeah. Yun, Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you. Thank you and God bless.